Come on, baby. Okay na? Okay na daw. Okay. Okay. Okay, ito. Ay, mali din. Uy, araw, become different eh. Uy. So, Should be 2:17. Genesis 2:7. No, it's not 2:17 correct. 2:17 correct, but It's different verse. mali. Anyway, okay. Man was made with two things. At yung tao nga po ay nalikha sa pamamagitan ng dalawang bagay. Dust and breath. Sa alabok at sa breath. So what is dust? At ano po ba yung alabok? Okay, man is from human. At yung tao nga po, yung man, salitang man, nagsimula sa salitang human. Man from where? At yung man, Human, original word is humus. at yung salitang human, yung original po ng salita ay humos. Okay, humus combines two letters together. At yung salitang humos, pinagsama po ng dalawang salita. Okay, two words is humus and man. At yung human, pinagsamang dalawang salita, yun po yung humos at man. Okay? Humus means dust, dirt, and earth. Ibig sabihin ng humos, yun po yung alabok, dumi o lupa. Okay, then, meaning of man is spiritual Being. being. At ibig sabihin ng man, yun po yung spiritual na katauhan. Don't touch, please. Okay, spiritual being. Okay? So, what is man or human? At ano nga po yung tao, yung man o human? Human is, kasi go, Human is a spiritual being in the form of body of dust. that's why we have form, which is our body. Kaya nga po, meron po tayong katawan. Ito po yun. Our body from the dust. At yung katawan natin, galing po yan sa alabok. Why when we die, someone will bury us, then we will return to the dust. At kaya nga po, pag tayo ay namatay at inilibing, tayo rin po ay babalik muli sa pagiging alabok. Then, that's why we have two being in one body. Kaya meron pong dalawang nilalang dito po sa ating katawan. That's why we call ourselves, we are spiritual being. Tinatawag rin po natin yung ating mga sarili na tayo po ay mga espiritual na nilalang. That's why human will have kingdom. Kaya nga po, yung mga tao, sila po ay magkakaroon ng kaharian. I hope I will explain this matter little bit deeper. At umasa ako na mapapaliwanag ko po yung bagay na to ng mas malalim. Spirits cannot have kingdom. Yung espiritu lang, hindi po sila maaari magkaroon ng kaharian. Spirit being is, spiritual beings are three. At meron pong tatlong espiritual na nilalang. What is first of being, a spiritual being? Ano po yung una? God. God. Ang Diyos po. John chapter 4 said, God is spirit. Sinabi po sa John chapter 4 na ang Diyos ay espiritu. What is next spiritual Ano being? po yung pangalawa? Angels. Angels. Yung mga anghel. Even Satan also from angels. At maging po si Satanas, siya po ay isa sa mga anghel. That's why they are also spirits. Kaya sila nga po ay mga espiritu. So, first one is Ano po yung una? Ang Diyos. God. Ang Diyos po. Second, Pangalawa, angels. yung mga anghel. Including Satan. At kasama po doon si Satanas. Because Satan was separated from the angels, then they become Satan. Si Satanas po kasi ay naihiwalay lang doon sa mga anghel ng Diyos at tinawag siyang Satanas. Then, we also have a spirit. At tayo rin naman po ay merong spirito, Not only spirit alone, but we have body. pero hindi lamang po espiritu, kundi meron din po tayong katawan. That's what we call, we are
human. Kaya nga po, tinatawag tayo na human. Human have only dominion. At tanging ang tao lamang o human lamang ang may kaharian. Meaning, spirit alone cannot have dominion. Ang ibig sabihin po nun, kung espiritu lang, hindi po maaaring magkaroon ng dominion o kaharian. Anyway, so human will have kingdom. Tanging yung tao nga lang po ang magkakaroon ng kaharian. That's why human has authority on the earth. Kaya po tanging ang tao lamang ang may kapangyarihan dito sa lupa. If you are the king, then you can do everything by your own. Kung ikaw po ay isang hari, magagawa mo lahat ng sarili mo. Okay, for a moment, we will practice our authority. At sa sandaling pong oras, i-ehersisyo natin yung ating kapangyarihan. You will use your right hand. At gagamitin mo ang iyong kanang kamay. Okay, you can proclaim whatever. At magproklama ka o ano paman. Even you can put your hands upon the sick parts of your body. At maaaring ituon mo rin yung iyong kamay sa masakit po na parte ng iyong katawan. You can declare the healing for your sickness. At ideklara mo ang kagalingan para sa iyong sakit. Even you can fight with Satan, At whatever. maaari din po na ikaw ay lumaban kay Satanas. Okay? Okay? Lift up your right hand, or you can put your right hand upon your sickness, whatever. Itaas niyo po yung kanang kamay nyo o ituon nyo sa bahagi ng katawan ninyo na may karamdaman. What is our authority? Ano po yung ating kapangyarihan? I warn you, second time, okay? What is our authority? Ano po yung ating kapangyarihan? In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We'll shout in the name of Jesus, then we will pray for a short time. Sisigaw po tayo ng sa pangalan ni Jesus at mananalangin tayo sa maiksing oras. Okay? Okay. Shout in the name of Jesus. Kasi go. In the name of Jesus. Oh. Yun lang. Pray, 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 pray. Oh, seka, keraya. Salaye, sakera. Hallelujah. Solayera. Father, we declare the peace on your people. Hallelujah. Serakera. Shekalayera. Solaya kerayera. Hallelujah. Solayera kara. Lo serayera. Salayekara. Every disease must be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So karayera. Hallelujah. 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 Amen. 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 Okay. You must practice your authority all the time. Kailangan niyo pong i-ehersisyo o gamitin palagi yung inyong kapangyarihan. But that kingdom human received from God, At yun nga po na kaharian ay natanggap po ng tao mula sa Diyos. but lost. Pero nawala nga po. Why? That's according to the law of God. Bakit po? Dahil yun po ay ayon sa batas o utos ng Diyos. If you commit sin, whatever you receive from me, you will lose. Na kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, anuman yung natanggap mo mula sa akin, mawawala yun sa iyo. That's why we study the meaning of die. Kaya napag-aralan nga natin yung ibig sabihin po ng kamatayan. Okay? We will remember again what is the meaning of die firstly. Muli po, alalahanin natin ang ibig sabihin ng die. Una po, physical death. Physical die, you will die. Na ikaw po ay mamamatay sa physical. Second. Pangalawa, Spiritual death. death, meaning separation with God. Yung spiritual na kamatayan, ibig sabihin po nun, mawawalay ka sa Diyos. You cannot be with God. At hindi ka maaaring sumama o makasama ang Diyos. Sin will separate you from God. Na kayo po ay mahihiwalay o mawawalay mula sa Diyos. Thirdly, not only physically, spiritually separation, but also you will lose everything. At yung ikatlo, hindi lamang sa pisikal na ikaw ay mamamatay o mahihiwalay sa Diyos sa spiritual. Pangatlo, mawawala sa iyo lahat. That's why the human committed sin, Kaya nga po, nung nagkasala ang tao,
human lost kingdom. Nawala sa tao ang kaharian. Then Jesus said, I will bring it back to you. At sinabi nga po ni Jesus, ibabalik ko iyon sa iyo. That's what first preaching of Jesus. Ayun po yung unang ibinahagi ni Jesus. You are not ordinary people anymore. Hindi na kayo mga ordinaryong tao pa. You became child of God. Kayo ay naging anak ng Diyos. Not only child of God, At hindi lamang anak ng Diyos, you are the king. kayo ang hari. That's why you have to change your mind and purpose. Kaya kailangan baguhin ang iyong kaisipan at layunin. Then you will have your own kingdom. At ikaw ay magkakaroon ng sarili mong kaharian. You will reign your kingdom. At ikaw ay mamumuno sa iyong kaharian. What was the first preaching of Jesus? Kaya ano po yung unang binahagi ni Jesus? Repent. Repent. The kingdom of Heaven is heaven has come near. Na baguhin mo ang iyong kaisipan o layunin dahil nalalapit na ang kaharian ng langit. That's why we are studying how the kingdom was given to the human. At ang pinag-aaralan nga po natin kung paano naibigay yung kaharian po sa tao. How human lost their kingdom. At kung paano din naman nawala sa tao yung kanilang kaharian. We were from royal family. Tayo po ay nagmula sa pamilya ng may dugong bughaw. Amen. That's what we are the children of God. Kaya nga po, sinasabi natin, tinatawag tayo ng mga anak ng Diyos. But we didn't consider ourselves we were from royal family. Pero hindi natin iniisip at hindi rin natin tinuturing na tayo po ay nagmula sa mga dugong bughaw na We pamilya. were from king's family. Tayo po ay nagmula noon sa pamilya ng mga hari. Amen. Then when we commit sin, we lost our identification. At nung tayo nga po ay nagkasala, nawala po sa atin yung ating pagkakakilanlan. For more than 20 years passed by, then people thought, oh, we are not from royal family, but we are ordinary people. At higit nga po sa 2,000 taon na yung nakalipas, na hindi na po naiisip ng mga tao na tayo po ay nagmula nga po sa pamilyang may dugong bughaw, kundi ordinaryong tao na lamang. That's why Jesus preached the first preaching. Kaya nga po, ibinahagi ni Jesus yung unang bahagi Repent, na magbago. change your mind and purpose. Baguhin mo ang iyong kaisipan at layunin. Why? For Bakit po? Para saan? I will take back from the Satan which you lost, then I will give it to you. Babawiin ko mula kay Satanas yung nawala sa'yo at ibabalik ko yun sa'yo. So we studied what is the meaning of human. At napag-aralan na natin yung ibig sabihin po ng human o tao. Then, what human received from God? At ano po yung natanggap ng tao mula sa Diyos? What human received from God? Ano po yung natanggap ng tao mula sa Diyos? Huh? Huh? I'm the one have to exercise, or you're the one? What human received from God? Ano po yung natanggap ng tao mula sa Diyos? Ulit? Yes, kingdom. That's what we received. Opo, kingdom o kaharian, yun po yung natanggap po natin. Also, that's what we lost. At yun din po yung nawala po sa atin. For example, for a moment, Sandali lang po. if do you want to earn 100 billion? Gusto niyo po bang kumita ng 100 bilyon? Raise your hands. Taas niyo po yung kamay ninyo. Okay. If you want to have your own kingdom, Gusto niyo na magkaroon ng sariling kaharian? which one is more valuable? Alin po doon yung mas may halaga? 100 billion or kingdom? Yung 100 bilyon o kaharian? Jesus said, you will have kingdom. Sinabi ni Jesus, ikaw ay magkakaroon ng kaharian. In the kingdom, everything is there.
Sa loob ng kaharian, lahat po ng bagay naroon na. Okay? But when we think about million or billion, we'll think, oh, but when we hear kingdom, ano ba yan? What is that? Pero pag iniisip natin, narinig natin milyon o bilyon, tayo po nagugulat tayo, namamangha tayo. Pero pag kaharian, parang wala lang. Ano ba yun? Because we didn't think about what is kingdom. Dahil hindi po natin iniisip, ano po ba yung kaharian? If the value of kingdom is less than billion, 100 billion, whatever, Jesus doesn't need to die on the cross. Kung yung halaga ng kaharian na yon ay mas mababa lang kaysa sa 100 bilyon o ano paman, hindi na kailangang mamatay ni Jesus sa krus. Amen? That's why Jesus died on the cross, meaning the kingdom value is more than what we think about. At si Jesus po ay namatay sa krus, ang ibig sabihin nun, yung halaga ng kaharian na yon ay higit pa sa kung ano po yung naiisip natin na halaga. How many of you consider you are the king? Ilan po sa inyo na tinuturing ninyo ang inyong sarili na hari? If you consider yourself your king, you will respect yourself. Kung tinuturing mo yung sarili mo na isang hari, gagalangin mo po yung sarili mo. Yes? I'm the king. Na ako ay isang hari. Who will look down at me? Sino yung maaaring magbaba ng tingin sa akin? Whatever I will speak, everything will submit. Na ano man yung sabihin ko, lahat susunod. Amen. How the street dog can bark at me? At paano na yung mga aso sa lansangan, tinatahulan ako? They don't know I am king. Hindi nila alam na ako ay hari. How can you commit sin if you consider you are the king? Paano kayo nakakagawa ng kasalanan kung ang turing ninyo sa sarili ninyo ay hari? You will honor yourself. At igagalang po ninyo yung inyong sarili. That's why when we know the word, we misunderstood, we knew the meaning even. At kapag nga po narinig natin yung isang salitan, ipagkakamali natin kung ano ba yung ibig sabihin po nun. Look at me, even heaven will fall down, whatever. Look at me, please. Tingin lang po kayo kay Pastor. You don't know the value of kingdom. Hindi po ninyo alam yung halaga ng That's kaharian. why your life proves your identification. Kaya yung buhay ninyo, yung nagpapatunay kung ano ba yung pagkakakilanlan ninyo. Amen. Your identification is your future. Yung inyong pagkakakilanlan, yun po yung magiging hinaharap ninyo. You don't know what kingdom is. That's why your life is just like this. Hindi nyo alam kung ano yung kaharian, kaya yung buhay ninyo, ganyan po. So dominion. At pangatlo, yung kaharian. What God explained to us? Ano po yung pinaliwanag sa atin ng Diyos? Let them have dominion. Na bigyan sila ng kaharian. Yeah, this dominion. Ito po yung dominion. Dominion. Its original word Hebrew is Mashal or Mamlaka or Malkut. At ang dominion po, nagsimula yan sa salitang Hebreo na Hemashal, Mamlaka o Malkut. Anyway, this is the original word. In Greek is Basileia. At yung original Basileia, naman sorry. na salita po sa salitang Griego, ayun ay Basileia. Meaning, we can read it. Kasi go. To rule, sovereignty, to reign, kingdom, to be king, royal rule. That's the meaning of dominion. Yung po yung ibig sabihin ng dominion. Okay. So, dominion, a kingdom from dominion. Ang kaharian po ay nagsimula sa salitang dominion. I said, king dominion is kingdom. Sasabihin ko po na yung dominion, yung po yung kaharian o As kingdom. long as you will reign in a certain area, you are the king. At basta ikaw ay namumuno sa isang lugar, ikaw po yung hari. For example, in your family, Halimbawa, sa inyong pamilya. father has all authority, then father can do everything by himself.
Kung yung tatay, siya yung may lahat na kapangyarihan, lahat po magagawa niya. As long as someone has full authority, so for the organization or house or whatever, we can say king. At basta po yung isang tao ay may lubusang kapangyarihan sa isang samahan o pamilya o isang grupo, makukonsidera natin na siya po yung hari doon. Kingdom also two words combined. At yung salitang kingdom, yun din po ay pinagsamang dalawang salita. What is two words? Ano po yung dalawang salita doon? King and Okay? Kingdom combine two words. yan po, yung kingdom, pinagsamang dalawang salita po yan. Yung king, yung hari, at yung dominate. If I will explain, king is the one domain in his kingdom. Kung ako po yung magpapaliwanag, yung isang hari, siya yung namumuno sa isang kaharian. King is the reign or exercise his authority in his territory. At yung isang hari, siya yung nag-ehersisyo ng kanyang kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Dominate meaning reign, Yung dominate, ibig sabihin nun, mamumuno ka. meaning rule. Ibig sabihin nun, ikaw po yung Other mag-rule. word, exercising his authority. Ibig sabihin nun, ginagamit mo, inehersisyo mo yung iyong kapangyarihan. It seems you are hindi masaya. Para Masaya ba hindi yan? kayo masaya. Hindi masaya. Nalungkot ba? Masaya ka ba? Anyway, only a few minutes lang remain. Ilang minuto na lang po yung Okay? natitira. Please, bear with me. Okay, ito na. So, dominate meaning exercising his authority. Yung dominate, ibig sabihin po nun, ginagamit mo yung iyong So, kapangyarihan. tanggal black letters I-N-A-T-E. At tatanggalin po natin yung mga nasa itim na mga letra. Tanggal. Oh. Two words remain. At dalawang salita na So, lang yung natira. king and dom. At yun po Then, yung- this one, together, a kingdom. That's why kingdom. yun po yung dahilan kung bakit nabuo yung kingdom. Okay? That's why God said, you are the one who will be king. Kaya nga po sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging hari. You will have your dominion. Ikaw- Sorry. Territory. Ikaw ay magkakaroon ng sarili mong nasasakupan. Then you are the one who reign in your territory. At ikaw yung siyang mamumuno sa iyong nasasakupan. Meaning, dominate. Ibig sabihin nun, ikaw yung mag-dominate. Then, you are the one king, will be the king. Then, you will have dominated area. At ikaw nga yung hari at ikaw yung mamumuno doon sa iyong nasasakupan. Then, you are the king. At ikaw nga po You yung have hari kingdom. sa Okay. iyong kaharian. Genesis chapter 1:26 ulit. At muli po, Genesis 1:26. We'll read big letters up to dominion. Kasi go. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion. Okay. Other matters in something in a territory. At yung ibang mga bagay doon sa baba, yun po yung ilang mga bagay na nasa loob nung nasasakupan mo. So we can change dominion in other word. At pwede nating baguhin yung salitang dominion sa ibang salita. What was dominion? Ano po yung dominion? Yes, we can change. Let them have a kingdom. Pwede nating palitan ng salitang kingdom na bigyan sila ng So kaharian. all human will have kingdom. At lahat nga po ng tao magkakaroon ng kaharian. Okay, let them have a kingdom. Na bigyan sila ng That kaharian. is God's statement. Yun po yung unang sinabi ng Diyos. Let them have a kingdom is His purpose. Yung bigyan sila ng kaharian, yun po yung kanyang layunin. Also that is His will. At yun din po yung kanyang nais. That's also His
intention. At yun din po yung kanyang intensyon. That's why this is so important to study, even to know. Kaya ito po ay napakahalaga na pag-aralan at malaman. Who is them? Sino po yung them? Human. Yung tao, yung human. Then finally, who is them? At sa huli nga po, sino yung them? Who is them? Sino yung them? You. Ikaw. You. Ikaw po. Even you can point out yourself. You. Pwede niyo rin Also po me. ituro yung sarili nyo, ako. Still, question remains. Pero may katanungan pa rin po. How many of you consider you are king and you have kingdom? Ilan sa inyo na tinuturing ninyo yung inyong sarili na kayo ay hari at meron kayong kaharian? You need to pray until you have conviction that you have kingdom. Kailangan nyo pong manalangin hanggang sa magkaroon kayo ng kumpiyansa na kayo nga po ay may kaharian. Jesus is the one return or what you lost kingdom. Si Jesus po ang siyang nagbalik ng mga nawala sa inyo at maging ang kaharian. That's why you are king, then you have your kingdom. Kaya kayo po ay hari at meron kang sarili mong kaharian. This is knowledge. Ito po ay kaalaman. Here. You must understand it first. Una, kailangan mo munang maunawaan. Then when you pray, this knowledge will be yours. At kapag kayo po ay nanalangin, itong kaalaman na to magiging sayo. Knowledge, no power. Kung kaalaman lang yan, wala pong kapangyarihan. Knowledge cannot change you. Yung kaalaman lang, hindi po yan yung makakapagbago sa'yo. When knowledge transfer to here, to your heart, through experience, then knowledge will become stronger and become almighty. At kapag yung kaalaman na yan ay lumipat, na ilipat sa iyong puso sa pamamagitan ng karanasan, yan po ay magiging makapangyarihan. Next week, we'll study continually. Sa susunod na linggo, patuloy po nating pag-aaralan. Okay? Sorry, this is not, hindi masaya, Pasensya na po, hindi po ito masaya. but it's so important. Pero ito po ay napakahalaga. You must understand it well. Kailangan niyo pong unawain ng maigi. Let us all stand, please. When God created everything, Nung nilikha po ng Diyos ang lahat, He declared His first statement. dineklara niya yung kanyang unang kapahayagan Why He created everything. kung bakit niya nilikha ang lahat. Even God explained us why God created human. Maging po piniliwanag din sa atin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. That's what we call His first statement. Yun po yung tinatawag natin na kanyang unang kapahayagan. Then we understood God gave His kingdom to the human. At naunawaan natin na ang Diyos ibinigay niya yung kanyang kaharian sa tao. Then human lost it because they committed sin. At nawala nga po sa tao yon dahil sila po ay nagkasala. But Jesus is the one who redeemed our lost kingdom. Pero si Jesus ang siyang nagbalik ng nawala nating kaharian. And He gave back kingdom us. At ibinigay po niya yon sa atin. That's why remember, you have kingdom. Kaya alalahanin niyo po na kayo po ay may kaharian. So you are not ordinary people. At kayo po ay hindi na mga ordinaryong tao. You are king of your kingdom. Kayo po ay hari sa inyong kaharian. That's why we could give Him the praise. Kaya maaari natin siyang bigyan ng kapurihan. Let us shout hallelujah. Hallelujah.
of people to understand what is a kingdom, what is even kingship, so that, Father, they might glorify you more and more and more. Hallelujah. Praise the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who redeemed the kingdom which we hold. And you are the one who gave our lost back. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from you. We are secure by your love. The fellowship of the Holy Spirit, the one who will help us to understand what is gospel has purpose. And even not only to keep us to grow in spirit. Be with you for now ever. And my Lord, Jesus of God, glory and say, Amen. You might be seated. You might be seated. I want to say thank you for helping the church and the American teams. They were here. Po, gusto ko magpasalamat sa mga tumulong po, sa mga Korean sa bisita natin mula sa Amerika. Also, we were so touched by their hearts. At tayo rin po ay na-touch sa kanilang mga puso. They are still doing their ministry in other church. At ginagawa pa rin po nila yung kanilang ministry sa ibang simbahan po. They will leave for tomorrow. At sila po ay aalis na bukas. Anyway, thank you, especially you, the one who helped the children's activities. Kaya ako po ay nagpapasalamat lalo na po sa mga kabataan na tumulong po sa gawain para sa mga bata. Even thank you for your prayers and support. Salamat din po sa inyong mga panalangin at suporta. Thank you once again. Thank you. Salamat po muli. Announcement po, ang ating Lord's Day service po, nagsisimula po tayo ng alas 8. So, wag po tayong malate. So, po, ini-encourage ko po ang lahat na yung ating mga asawa, mga anak, mga manugang, dalhin na po sila natin dito. Kung nandito po tayo, sabi nga po, as a child of God, ganun din naman yung ating mga pamilya, maging yung mga kapitbahay po natin, sama po natin sila dito. So, sabi ko, kung hindi pa po natin sila maisama dito, kailangan po nating manalangin. At meron po tayong panalangin kada umaga, 6:30 ng umaga, samahan nyo po kami. Yung ating panalangin po is encountering with God at ganun din, yung kalooban ng Diyos ay matupad sa ating mga buhay. Kung hindi natin nadala pa yung ating mga pamilya dito, yung ating mga mahal sa buhay, kailangan po natin mag-pray. At samahan nyo po kami, 6:30 po dito po sa ating sambahayan. So, ganun din naman po, meron po tayong Wednesday prayer meeting, alas 3 po yan. Ginagana po yan dito kung hindi po natin naunawaan po yung mensahe. So, binabalikan po natin alas 3 ng hapon. So, ini-encourage ko po na dumalo po kayo sa ating Wednesday prayer meeting. So, kasunod po niyan yung gawain po ng ating mga maliit na bata LK. So, ganun din po yung aming encouragement. Ipadala po natin yung ating mga apo, mga anak na maliit, 13 pababa. Sabi nga po, maaga pa lang kung sila ay nakakilala sa Diyos, ako po naniniwala, wala po tayong problema pa sa kanilang paglaki. Patunay po yan yung mga youth po natin dito. So, susunod po na gawain ang ating youth and YA.
mga kadalagahan at kabinataan naman po yan. So, lahat ng ating mga anak, apo na mga dalaga at binata, wala pong limitado swasta, wala pa pong asawa. So, papuntahin, meron po silang gawain. Mamaya po yan, 1:30 ng hapon. So, yung ating EGA po, this month, wala po next month. So, ano po yan, every last Friday of the month, 7:30 po. So, nagpapasalamat po kami sa isang dakot na bigas. Sa lahat po nagdadala, maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nagdala, magdala na po kayo. So, yun lang po. So, see you po next Lord's Day. Additional announcement lang po. Gusto lang po namin ipagbigay alam na ito na po yung huling Lord's Day ni Pastora Jong sa Pilipinas, sa LLCC. Uuwi na po siya sa Korea, so pwede niyo po siyang batiin. Ito na po yung last Lord's Day po niya na makakasama po niya tayo. Yun lang po, and God bless everyone.